Tinawag na terorista ni DILG Secretary John Vic Remulla ang mga nanggulo sa protesta kahapon sa Mendiola at Ayala Bridge sa Maynila. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, sino-sino o anong grupo ang nasa likod nito at bakit tila hindi yata ganun kahanda ang mga otoridad? Alam mo, Gigi, ang tingin dito ng DILG, posibleng konektado yung mga nanggulo kahapon sa isang local terrorist groups. Ang paliwanag ni Secretary John Vic Remulla, tukoy na nila kung sino-sinong mga tao yung nasa likod nitong panggugulo, pero pinili muna nilang huwag pangalanan o sabihin kung sino-sino yung mga pinaghihinalaan nila. Ongoing pa rin kasi ang investigasyon tungkol doon sa nangyaring kaguluhan, partikular dyan sa may area ng Mendiola. Ang malinaw lamang na datos na binigay na DILG kanina, nasa 216 yung individuals na naaresto nila. 127 dito ay mga adult pero 89 yung mga menor de edad. Actually, karamihan dito sa menor de edad nasa 15 pataas pero meron ding 14 pababa ang edad nila. So masyadong bata. Ang tinitingnan ngayon, yung mga menor de edad daw ay hawak na ng DSWD habang yung mga adults naman ay nasa Manila Police District pero posible silang makasuhan. Ilan dun sa mga tinitingnan posibleng kasong maisampa sa kanila ay arson, merong grave physical injuries o kaya naman ay inciting to sedition. Pero tinitingnan din nila kung pwede itong ma-consider bilang violation sa Terrorism Act. Narito ang pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla. The threat of the terrorists was more of a bomb that would go off in Luneta or in the Luneta or in the People Power Monument. We had 400 policemen on the ground dressed as plainclothes to see what is going on. Safe to say, we are still investigating according to our intelligence reports, and we will come out with a report pretty soon. At tinitingnan ba nila ang gulo na maaaring meron tong kinalaman yung mga nagrally dito sa riot sa Nepal at Indonesia? Tinitingnan ba nila kasi terorista ng term na ginagamit ito si Secretary Remulla? Gigi, walang nabanggit ang Malacanang o ang DILG tungkol sa posibleng koneksyon itong nangyaring riot kahapon doon sa nangyari sa Nepal at saka sa Indonesia. Ang malinaw lamang na sinabi nila, binabantayan of course ng husto yung sitwasyon dyan sa Malacanang. Ang paliwanag naman kasi ng Philippine National Police, whether may direct threat o wala, talagang bantay sarado yung Malacanang dahil yan yung highest seat sa Pilipinas. Kaya naman talagang hanggang kanina mahigpit pa rin ang seguridad sa palasyo. Gigi. Meron din daw mga hack ng mga government website. Anong impormasyon dito, Maricel? Tama ka dyan, Gigi. Ang sinasabi kanina ng DICT, ang hinihinala nila na grupong involved dito sa hacking o yung mga tinatawag nila ng mga hacktivist ay ang Anonymous PH. Nakikita na rin nila kung sino-sino yung mga posibleng persons of interest dito sa Anonymous PH, pero ang problema kasi hindi nila inaamin, hindi rin nila itinatanggi, so kailangang maging malinaw pa yung investigasyon. Ang initial report nasa 19 na government websites yung na-hack nila out of libo-libong mga government websites. 4 daw dito sa mga websites na ito ay national government o national agencies rather, at yung iba naman ay puro mga local government units. Ang ito daw Anonymous PH o ito daw mga sumubok na mang-hack ng website, ito daw yung naghihikayat dun sa tinatawag na Team Itim na magsuot ng mask, magsuot ng kulay itim na mask at damit at magsimula ng gulo doon sa rally kahapon. Narito ang bahagi ng pahayag ng DICT. Yung mga hacktivists naman, sinasakyan nila yung cause, di ba? Ito yung first incident na nakita namin na nag-organize sila sa web, tapos na-translate into violence. Kaya nga yung word na terrorism is aptly associated with them. At Maricel, nung nagkagulo na sa Mendiola at Ayala Bridge, nasan daw ang Pangulo ng mga oras na iyon?
Jiggy, nanatili daw si Pangulong Bongbong Marcos sa isang secured place sa loob ng Malacanang compound, sabi ni Undersecretary Claire Castro. Ang kwento pa nga ni Secretary Remulla, habang kainitan ng kaguluhan dyan sa may Mendiola, every 20 minutes nag-uusap daw siya at si Pangulong Bongbong Marcos. Lalo na, kagaya nga ng nabanggit natin kanina, bagamat walang direct threat, meron man o wala, bantay sarado talaga ang Malacanang. Pero ang malinaw daw doon sa impormasyon na nakuha ng DILG, may plano talaga yung mga nanggulo kahapon na pumunta ng Malacanang at subukong sunugin yon. Palasyo. Ang isa sa mga indikasyon na nakita nila ay nung mismong yung individual daw na nagsasalita doon sa protesta sa Liwasang Bonifacio na may hawak na mikropono, nagpaalala pa raw na huwag kalimutang magdala ng lighter. Pero pinaghandaan naman daw ito ng Presidential Security Command at ng PNP, kaya nabantayan ng husto si Pangulong Marcos naroon daw sa Malacanang buong maghapon para i-monitor din ang sitwasyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Sila yung magulang, dapat alam nila kung nasaan yung kanilang anak. Dapat alam nila kung anong ginagawa ng mga anak nila during the time. At kung mapapatunayan na may pananagutan ang mga minor de edad na ito, definitely dapat kasama po ang DSWD at mga social worker para malaman po ang maaaring nangyari at ang maaaring kinakasangkutan ng mga kabataang ito. Jiggy, nagbigay din ng pahayagang Malacanang tungkol doon sa lumabas na report ng PCIJ na nakatanggap daw ng donasyon si Pangulong Bongbong Marcos mula sa kontraktor noong kampanya o nung siya'y tumatakbo pa sa pagkapangulo. Ang sabi diyan ng Malacanang, hayaan na natin ang COMELEC na gawin ang kanilang trabaho. Pero handa raw si Pangulong Marcos na humarap sa anumang investigasyon. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.